Magandang araw mga ka-BD Bright Diamond. Magandang araw po. Naku, napakagandang araw ito dahil may magandang balita tayo. Naku. Lagot kayo. Kayong lahat na may kinalaman sa pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Rodrigo Roa Duterte. Naku, lagot kayo. Kasi po, may sasabihin sa inyo si Attorney Harry Roque. Ano kaya ito? Ako, mga kababayan, sabay-sabay nating panuorin at pakinggan si Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque, pasok! Na merong executive order si President Trump na nagsasabi na yung ICC prosecutor at lahat ng nagtulungan para kasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ni Netanyahu will be subject to sanctions. Ano yung sanctions na yan? Freezing of assets at saka hindi pagbibigyan ng mga visa para hindi sila makarating sa Amerika. Now, masakit po yan kasi yung freezing of assets, napakalawak po ng kapangyarihan ng Amerika dahil sila nagkokontrol ng SWIFT account. Yung SWIFT account po niyan, yan yung pamamaraan para maglipat ng pera. No? At kapag yan ay subject ka to freeze, talagang lahat ng pera na papasok sa account mo, mafi-freeze. No? At syempre, masakit din na hindi sila makakapasok sa Amerika as a matter of privilege. No? Now, ang tanong, kasama ba si Presidente Duterte dun sa sakop ng executive order na lahat yung nakipagtulungan para maaresto ang mga kaalyado ng Amerika gaya ng Israel ay sakop ng executive order. Now, tinanong yan kahapon ni Senator Marcos sa kanyang hearing at ang sagot ko, po pwede. Bakit? Bagamat dun mismo sa EO, ang nabanggit ay si Netanyahu at Israel, nakasaad naman doon, lahat ng nakipagtulungan para kasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ng Israel. So hindi siya exhaustive. Kasi kung ang intensyon ay sakop lamang ang Israel, dapat ang sinulat doon is lahat ng nakipagtulungan sa pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga opisyalis ng Israel. Pero ang sabi doon, lahat ng nakipagtulungan para makasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ng Israel, hindi siya exhaustive. O pwedeng kasama ang Pilipinas. Tinuturing ba ni President Trump si Presidente Duterte, bagamat siya ay talagang very vocal, no, na talagang siya ay para sa Pilipinas at hindi sa para kahit kaninong banyaga na kaalyado? Well, ako po, testigo ako. Dahil ilang beses ko nakita na nag-usap ang Presidente Duterte nung siya ay nasa opisina at si Presidente Trump. At itong nangyari dun sa ASEAN Summit kung saan dumalo si President Trump. At ang aking obserbasyon noon hanggang ngayon ay parang BFF silang dalawa. Pinupuri pa nga ni Trump yung kanyang war on drugs at sinasabi niya na sa kanyang pangalawang termino, magkakaroon siya ng sariling war on drugs. At syempre alam natin yung war on drugs ngayon ang basihan kung bakit linilitis ang Presidente for Crimes Against Humanity dito sa ICC. So sa tingin ko, hindi lang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas at talaga namang tayo ay non-NATO ally ng Amerika, kaya nga nandiyan ang mga base militar nila, no? Ayaw man natin na gustuhin, pero close personal friend pa siya ni Presidente Duterte. So anong gagawin ko ngayon? Susulat ako sa State Department, lahat yung mga nagsampa ng kaso, lahat yung nagbuyo na tambahan ng kaso, yung Leila de Lima na yan, lahat yung mga nakipagtulungan para arestuhan si Presidente, dapat huwag sila mabigyan ng visa at lahat ng assets sila sa Amerika ma-freeze. Dahil yung lalo na yung mga miyembro ng gobyerno ni Marcos ngayon, lahat yan maraming tagong yaman sa Amerika. Ma-freeze lahat ng kanilang mga malamansyon, mga bayan at mga bahay at yung kanilang mga dollar deposits, ma-freeze lahat yan sa Amerika. Iisa-isahin na po natin yan. No? At syempre, malalaman lang natin kung sakop talaga ang mga Pilipino dito sa EO ni Trump laban sa ICC kung gigising na lang yung mga gabinete ni Marcos na nakipagkontsabahan para i-kidnap si Presidente Duterte papunta ng Hague, kung ang kanilang mga bank deposits, ang mga ari-arian sa Amerika, gaya ng mga malalaking mga mansyon nila dito sa Amerika, ay na-freeze na ng US government. At pag nangyari yon, doon natin malalaman, wow, sakop pala ang Pilipinas doon sa executive order ni Trump laban sa International Criminal Court. Diba? Ang saya-saya. Well, sumatital, ang moral of the story is
crime does not and should never pay. Follow the golden rule. Kung ayaw nyo maging biktima ng paglabag ng karapatang pantao, huwag lumabag sa karapatan ng iba. Di naman sinasabi ni Presidente Duterte na wala siyang pananagutan altogether. Ang sinasabi lang niya, lahat ng gustong magdemanda sa kanya, di umano dahil sa paglabag sa karapatang pantao, gawin nyo yan sa Pilipinas dahil malayang bansa ang Pilipinas, soberenyong bansa at Pilipinas, at hindi kinakailangang mga dayuhang maghusga dahil sa Rome Statute mismo, no, ang mga dayuhan dapat lamang maghusga kung ang lokal na hukuman ay hindi makapagbigay ng katarungan na hindi naman po nangyayari sa Pilipinas.